the eternal truth. We believe in you, God, our strength and salvation. We trust in you. Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Your name make us all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Brother Scotty po na nandito sa inyong programang Kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan na hitid sa inyo ng St. Arno Johnson Foundation, ng SBD Friends sa kagandang loob ng Audiophile. Kasama po natin ngayong umaga ang ating mga kapatid, si Brother Vince Barasina, SSP. Si Brother Vince Barasina po, isang mapagpalang linggo po sa inyo. Samahan niyo po kami kasi interesting ang ating mabuting balita as always, no? So, inspiring hopefully. Yes, at si Brother Alex Dario FLP. Muli magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo kami sa ating pagbabahagi na ng mabuting balita para sa linggong ito. Si Attorney Edie Abenica. Magandang umaga po sa lahat, mga kaibigan at mga taga-subaybay namin at mga tagapakinig. Samahan niyo po ulit kami ngayong araw na ito. Sister Claire Torrentino. Mabiyayang umaga po. Samahan niyo po ulit kami sa pagtatalakay ng mabuting balita. Yes, at si Kuya Jinx de Guzman. Magandang umaga po. Pakinggan niyo po kami uli. At ito po si Brother Scotty at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa aming talakayan sa programang Kaibigan. Tayo po ay nasa ika-27 ng linggo sa karaniwang panahon at babasahin para sa atin na ni Brother Vince ang ating magandang balita. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit ang ilang Pariseo na gustong subukan si Jesus at tinanong nila siya, pinahihintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Itinanong naman niya, ano ang inuutos ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na paalisin ang babae pagkabigay sa kanya ng kasulatan ng diborsyo. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, alam ni Moises na matigas ang iyong puso, kaya sinulat niya ang kautosang ito. Ngunit sa simulay, ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magiging isang katawan ang dalawa. Kung gayoy, hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan lamang. Kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. Nang nasa bahay na sila, tinanong siyang muli ng mga alagad at sinabi niya sa kanila, kung may lalaking magpaalis sa kanyang asawa at saka magpakasal sa iba, nakiapid siya. At kung ang babae naman ang magpaalis sa lalaki at magpakasal sa iba, nakikiapid din siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang balita. Ngayon, pwede ba natin bigyan ng isang maikling background sa ating binasa ngayong umaga? Medyo, sabi ko kanina sa pambungad na pagbati, no? Interesting and hopefully inspiring. Actually, both of this interesting and inspiring are all in the gospel, di ba? In the gospel always, because that's our hope, no? To inspire, that this gospel will inspire people. As to the context of this, the Gospel of Mark, it's a question on marriage, no?
marriage is understood in the Old Testament as a covenant. No? Mahalagang balikan natin ito. Ito yung pinakaplano ng ating Panginoong Diyos, ni Yahweh, sa marriage. Na ito ay kahawig, kalarawan ng kanyang tipan sa kanyang bayang Israel. Kaya nga malinaw na sa kabila ng lahat ng mga pinaggagawa ng kanyang bayang Israel, hindi pa rin God, Yahweh, remained faithful to His people. That is because of honoring that covenant He has made with His people. So malinaw yun. Yun ang konteksto ng marriage sa lumang tipan. Kaya nga, kahit anong gawin, pinatutuhanan nito dun sa, Hosea, di ba, no? Yung na-mention niya ni Brother Alex, mame-mention yan, yung sa Book of Hosea, di ba? Isang, si Gomer. Alam nyo ba kung sino si Gomer? Come back to me with all my heart. She is a prostitute. Temple prostitute. So, in a way, that imagery is kahit na sa kabila, yung imagery ni Gomer as Israel, the bayang Israel, kahit na sa kabila ng kanyang unfaithfulness, unfaithfulness, the sense is unfaithfulness, naging faithful pa rin, nandun pa rin yung pagsuyo ni Yahweh sa kanyang bayang Israel. Ito yun ay bilang respeto niya, paggalang niya sa covenant. Saan yan? Saan version yung kay Gomer? Isaiah. Hosea. Old Testament. Hosea. In the book of Hosea. So, ito yung paglalarawan na talagang pinatutuhanan ng ating Panginoong Yahweh, ng Diyos, kung ano ang talagang tunay na plano niya sa kasal, sa marriage. Pero hindi ito, bakit napasok si Moises dito? Di ba? Bakit po pinahintulutan ni Moises, ayon sa batas ni Moises, na idiborsyo nung lalaki yung kanyang asawang babae? Alam nyo, very flimsy lang ang reason na pwede mong diborsyohin ng lalaki yung kanyang asawang babae. Hindi marunong magluto. Tapos mabaho na, matanda na. Pwede mong diborsyohin. May kasulatan. Ang tawag sa kasulatan na yon, in the Jewish context, get. The Hebrew term is get. Bill of divorce. Yan ang tinutukoy dito. Yung bakit. Alam naman ito ng mga Pariseo eh. Diyos sila. Alam nila ang batas na ito ni Moises. Pero bakit kaya nagtanong pa sila? Nang malalaman natin. Para subukin daw. Siguro bibigyang linaw pa tayo ng yan ni Brother Alex. Yes, Brother Alex. Gaya na nabanggit ni Brother Vince, actually merong tinatawag na rabbinical interpretation in relation to this law of divorce, yung kay Shammai at kay Hillel. Yung Shammai kasi sinasabi, ang ground lang really is kapag nag-commit ng adultery yung lalaki. Pero very advantage on the part of lalaki kasi nga dito, pag ang lalaki pumatol siya sa babae na hindi kasal, so hindi pa makukonsidera yon na pakikiapid. So magiging pakikiapid lang yon kapag ang lalaking kasal ang pinatulan niyang babae ay may asawa. Pero kapag babae, as long nakasal ka, hindi usapin dito kung single ba o hindi single yung iyong pinatulan. Pero kaya sabi ng ating Panginoon sa kanila, ano ba ang sinabi ni Moses? So dito ay pinakita that the law of God is above all laws. Why? Because from the very beginning, the main author of the sacrament of marriage is no other than God Himself. At yan ay mabasa natin mamaya sa first reading, Kasi the husband and wife are two in one flesh. Kaya ang sabi, anumang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. So, what I'm trying to point out here, kung tatanungin natin si Jesus, ano ba ang pananaw niya sa divorce? Absolutely, Jesus is, sabihin natin anti-divorce for whatever reason. Yes, Kuya Jigs. Di ba, basahin na natin yung first reading na sinasabi niya para ma-discussion natin coherent na. First reading, babasahin ni Ate Jeannie. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh,
Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang sa kanya sapagkat ang lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan na iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at nagsama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gusto kong tanungin si Ate Claire, sa paano bang paraan mapananatili ng mag-asawa ang kanilang katapatan sa isa't isa sa panahon natin ngayon na saan mo karamihan ng mga magulang ay nasa malayo at kumihiwalay sila sa kanilang pamilya o hiwalay sila sa kanilang mga asa-asawa. Opo. Bago ko i-share yung sariling pananaw, no, Brother Scotty, at sa mga nakikinig, i-share ko lang po yung, kaya lang sa wikang Ingles ito, sinulat ng yumao ng father ko. Sabi niya, kasi po siya, nagpre-preach din siya. Kapag na-i-invite siya sa mga young ones, lagi niya to sinasabi, a woman was taken out of man, now not out of his head to tap him, nor out of his foot to be trampled upon, but under his shoulders to be protected, and near his heart to be loved. Kaya ang isang babaeng ibig mong pakasalan, hindi dahil maganda siya, sexy siya, matalino siya. Pinakasalan mo siya dahil minahal mo siya. Dahil sa angking kakaibang nakapag-attract sa'yo marahil. Siguro, syempre, yung face o yung mukha ng physical na anyo ng isang babae, talaga normal sa isang lalaki, di ba, Ninong Jinx, na maa-attract ang mga kalalakihan. Pero, overall, ang tinitignan talaga mostly ng mga mister o ng mga lalaking nagpapakasal, yung puso talaga ng isang kabiyak na misis o yung mapapangasawa. Ngayon, para sa akin, simpleng tip lang po, Brother Scotty, at sa mga nakikinig. Dahil si Brother Vince, wala naman yata ang asawa, siyempre magpapari. Opo. Pero si Brother Vince, mapapakasal sa ating Panginoong Diyos. Malapit na po yan. Ipag-pray po natin. Ngayon po, balik tayo sa mga nakikinig. Ikaw, pag nangako ka na napakakasal ka sa yung napiling babae, yung faithfulness, mahirap i-measure yan, Brother Scotty. Hindi ko, for example, yung ako na lang po kasi ang husband ko po isang police officer, no? Syempre pag ibang religion at yung husband. At iba din ang relihiyon niya. Pero we were married sa Catholic. After the marriage, parang nagbago siya ng religion, pero it never affected naman yung fidelity. Lalo pa nga po siya naging para bang uuwi ng tama, yung maasikaso, ganun. So, parang hindi naging aspect yung religion para magkaroon ng problema kami. Ngayon, so, ang masasabi ko lang yung faithfulness, mahirap i-measure yan. Pero kung ang Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos, nasa gitna nyo, walang hindi tatama dun sa daan na patutunguhan nyo ng inyong magkabiyak. Ngayon, ikaw naman na babae, huwag ka masyadong madada pag ginagabi si mister. Imbes na dadain mo, saan ka galing? Dapat, alam mo, favorite niyan juice o kahit man lang kape, ihanda mo kung di ka marunong magluto. Pero kung alam mo naman yung mga paborito niya, bago ka dumada,
ihanda mo na yung mga syempre gutom lagi yan, galing sa trabaho. Ngayon, isa pang tip, dapat sa mga bagong married couple, dapat lagi malinis ang bahay. Kasi nakakainis talaga yung mga ang gulo-gulo, tapos maingay pa yung mga anak nyo, tapos mapanghi. Kumaga, medyo yung husband, pagod na yan masakit na yung ulo niya. So, syempre, he's expecting na pag-uwi, masaya, mabango ka na, diba, may masarap o simpleng ulam dyan. Hindi kailangan fried chicken lagi. Yung parang ganun, simpleng lang. And, lagi po, unahin talaga natin yung, sana sikapin nating every Sunday, sama-sama magsisimba, yung buong pamilya. Kasi po talagang pag inuna natin si Lord sa daan na tinatahak natin kahit mag-asawa o wala pong pagsubok na hindi nyo mapaglalabanan. At isa pang problema dumadating sa mag-asawa, yung financial problem, lalo na kung marami ng anak. So, parang nag-aaway na. In my case, dumating din po yung ganung punto. Pero never ako nagnag na, wala na tayong ganito. Kasi medyo marunong lang po ako mag-budget. Yun po yung isang parang ko na hindi ako yung bulagsak sa pera na uunahin kong bumili ng luho ko bago yung importanteng babayarin, ganun. So, pero hindi ko masisisi yung ibang nanay na maraming anak. So, siguro it's a matter of budgeting kasi pag nag-asawa ka talaga madaming responsibility yan. So, pero ang overall talaga, be prayerful at put God in the midst of your relationship and everything will fall on the right track. Salamat, Ate. Si Kuya Jigs pinadagdag. Si Sister Claire magaling mag-budget, kaya ulam sa tanghalian, munggo. Pagdating ng gabi, kangkong. Kaya araw-araw yung munggo, kangkong, munggo, kangkong. Pagkatapos ng buwan, nagsawa si Mister. Kaya sabi ni Claire, papalitan kayo yan. Sabi niya, ginawa niyang kangkong, munggo. Kangkong naman. Ginawa niya munggo, hindi na kangkong na inuna. Anyway, alam mo dito sa pagtitignan niyo yung history niyan magmula nung si Adam at saka si Eve, yung Genesis ang nagsulat, si Moses din, hindi ba? Moses ang nagsulat. Kaya siya rin nagsulat, actually siya rin nagsulat ng walang divorce. Siya rin nagsulat ng walang divorce. Tapos pinalitan niya. Sabi niya, may divorce na. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, pinalitan ni Moses yan kasi ang tigas ng ulo nyo. Sabi ni Jesus Christ. Pero sa una, sinabi na ni Moses yan na walang divorce. Kaya lang, namumroblema sila sa inyo, ang tigas ng ulo. Kaya sige nga, maglagay kayo ng divorce. Kaya yung law ng divorce is really a law of Moses. Yung nauna, sabi ni Moses, it's the law of God. Kaya nung sabi ni Jesus Christ, hindi dapat ganun. Nanatili yung unang sinulat ni Moses na walang divorce. Alam mo, sinasabi ni Claire kanina tungkol sa kakulitan at saka mga iba pang hindi pa pinagkakasunduan. Pag kinasal kayo, nangangako kayo ng for better and for worse. Excuse me pala, Ninong Jings. Kasi po ninong ko si Ninong Jings. I'm so glad na ninong ko siya. Siya po lang, si Ninong Jings ang nagsabi. Isa lang po yung sinabi niya. Magpapasensyahan kayo Alam niyo po hanggang ngayon laging nasa isip ko. Pag gusto ko nang dumada, talagang nagpipigil ako. Kasi po minsan may moment po talaga, Attorney Ini, na parang gusto mong tanungin, nasan ba to? Kasi, syempre sa trabaho po ng husband ko, nininervyos ako. Pero sabi nini, pag naaalala ko yung sinabi niya, magpasensyahan. So parang, wag na lang ako magtanong. Bumabaril lang yun, bumabaril. Itanong mo na lang kung anong binabaril. Saka anong ginagamit na baril. Anyway, joke lang yun. Pero, nangako ba ito pagpapatuloy ko kanina? Mangangako kayo for better and for worse. Saka ang nangako kayo sa Diyos noon. For better and for worse. Hindi naman ikaw nga nangako hindi naman sinasabi ng Diyos ng ganoon. Pero ikaw nangako Ewan ko bakit ka nangako. Okay, pag worse,
tuparin mo yung pangako mo sa Diyos. Kung hindi, niloloko mo siya, nangako ka. Tapos, mga bagay na yung worse, pasensya ka. Kasi nangako ka hindi ba? Kasalanan mo pag hindi ka nangako, for better lang po, for better hindi, ayaw kong worse. Hindi, ibang bagay yun. Hindi better lang. Pag worse, ayaw ko na. Hindi, ibang pangako yun. Anyway, itong merong gusto kong tanungin dito sa dalawang theologian. Yung Matthew 10 verse 9. Therefore, what God has joined together, sabi ni Jesus Christ, no human being must separate. Okay. Ibig ba sabihin noon pag naghiwalay sila, it means that God has not joined them together. Kasi kasi if God has joined them together, He will not allow any human to separate them, hindi ba? Alam mo yun ang sa para dun sa malapit na ikasal, ito yun. Kaya ibig sabihin nun, if God has joined you together, will He allow it? Will He allow a human being to separate you? Ganon. Kasi sabi niya dito what God has joined together, sabi niya. Actually, that is a quotation from yung sa Genesis yan, di ba? Yung it's a quotation, yung pagbasa natin, unang pagbasa. Ang ibig sabihin lang naman nito po, maaaring ang ibig sabihin nito sa ating kasalukuyang pag-unawa is yung indissolubility ng marriage, one aspect of marriage. Kasi 'di ba, in the original plan of God, 'di ba? Hindi talagang it's really faithfulness to the covenant. It's really faithfulness, fidelity. Kasi nangako ka nga Pangako mo 'yon. Yung parang tanging kamatayan, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Yun ang pangako, yun ang nasa lumang tipan, yun ang nasa Book of Genesis, yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin kaya indissolubility of marriage, that no human's law or standard can dissolve it except death. But in a human understanding, in a human parlance, wala pong wala pong batas na nagpapawalang bisa nito. Walang bisa, di ba? Kaya nga, minsan, sinasabi natin yung term na ginagamit ng simbahan, declaration of nullity. No? Ab initio, meaning at the start, even at the very beginning, there was no marriage that took place. So, malinaw yun. Sa human laws. At the beginning, there was no marriage. Kaya anong pagsasabihin mo dito na may marriage? Kasi kung may marriage talaga yun, then they're joined together. They will stick until death do us part, di ba? Until the end of their life. So, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Tama ba yan, Brother Alex? Baka meron kang kasi alam mo maraming gusto makinig dyan. Yung divorce and annulment, these are two legal decrees, sabihin na natin, no? Pero ang kaibahan ng divorce, no, the marriage was valid, no? Pero inalisan ito ng, sabi nga natin na though it is valid, no? So inalis, no? Ibig sabihin tinatapos yung validity ng marriage sa divorce, no? Pag sinabi. Pero pag sinabi nating annulment, no? Kasi sabihin nila, ay parehas lang naman, hindi siya parehas kasi sa annulment from the very start walang naganap na kasal. Kaya walang inaalis, no, na valid marriage, because from the very start, no, sabi nga, no, the word is incapax, ibig sabihin from the very start, no, ay yung marriage na yon ay hindi maituturing na valid marriage. For example, baka pinilit lang, no, so Pinikot. ibig sabihin, pinikot, so wala nangyaring kasal, kaya walang ninanalipay. Naalala ko term yan, di ba? Tama. Naalala Yes, ko tuloy James, meron ako itatanong kay attorney.
Kasi abogado ang makakasagot Legal. dito eh. Meron akong kakilala na divorce sa Amerika. Gustong magpakasal dito. Pwede ba yon? Unang tanong, Pilipino ba siya? Amerikano. Pag- American citizen. Oo. Sa ano kasi, we'll talk about civil law, okay? Hindi naman siya masyadong theological or whatever. No? Civil law, so personal law mo, no, ay nag-govern ang citizenship mo. So, since American citizen siya, inaalaw ang divorce sa Amerika, inire-recognize na may legal capacity to marry siya. Remarry. So, kung may divorce sa bansa niya, iaalaw siya. Ngayon, ang tanong, kung ang Pilipino ang nagpunta sa Amerika, Pilipino siya, nag-divorce siya ng asawa niya, since hindi natin nire-recognize ang divorce, considered pa rin siyang married. So, Yung- hindi siya iaalaw. Yung taong yun na divorsyado sa Amerika, dito gustong magpakasal. Dito. Pwede po siyang magpakasal. Pwede siya magpakasal dito. Opo. Okay. Yun ang tinanong sa akin yan. So, Yun Sa sinabi, simbahan ba? yun ang sinabi ko eh. Oh. gusto ko lang i-jumpstart from, i-continue yung sinishare ni Brother Alex. Actually, sa civil law natin, it's under the family code. Merong 3 klaseng status ng kasal. Isang valid marriage, isang voidable or annullable marriage, yung valid until it's nullified. At meron din naman talagang void ab initio. Yung simula sa umpisa. Wala. Pero kagaya ng batas ng Diyos, ang lahat ng kasal na yan ay ina-assume na valid unless ma-prove mo na iba ang estado niyan. So para sa canon law, ganun di ba? All marriages are presumed to be valid. Those who will say that it's not valid, i-prove nyo na hindi valid. So So ang burden ay nandoon sa nagsasabing hindi siya valid. So kung hindi siya like void ab initio, may mga grounds lang kung bakit nagiging void yan. Yung walang consent, sa Philippine law yan walang consent, below 18 years old na kinasal, tapos of unsound mind siya. Kasi ang marriage kasi 'di ba, under the Philippine civil law is kailangan with full consent. May mga witnesses ka, may seremonya, may I do, yun. In personal capacity, hindi pwedeng naka-Skype, hindi pwedeng naka-FaceTime or sa Facebook kayo nag-I do, kailangan personal. No? May witnesses, may seremonya. Tsaka yung meron ka talagang capacity, psychological capacity to comply with essential marital obligations. So sa Philippines, inaalaw yung nullification of marriage for psychological incapacity. No? Under Article 36 of the Family Code, if the person is proven to be psychologically incapacitated to comply with essential marital obligations, lifted yan from canon law. So makikita nyo dun sa traces ng ating Philippine law is talagang very, wala talaga tayong divorce. Pero inaalaw yung psychological incapacity kasi ibig sabihin, deeply ingrained yun sa personality mo na may root cause na siya. Ibig sabihin, simula pagkabata, mahihila mo na nandoon na itong taong to talagang walang capacity to comply with obligation niya. Tsaka incurable siya. No? Lahat ng efforts hindi na talaga magawa. So, yes, Apo. kapraso lang kasi kapiraso lang. mag-break na tayo. Meron nangyari na yung girl nagpakasal sa patay na yung lalaki na ka-live-in niya. Is that valid? Nagpakasal? Hindi. Kasi kailangan buhay. Kailangan buhay. Walang marriage. Walang doon, marriage ano? doon. Kasi ang gusto naman, pinoprotect natin ang institution ng marriage. Sacred siya. So, hindi po pwedeng basta-basta. Okay, we'll pause for a break. Babalik po kami kagad. Diyan lang po.
Okay, nandito na po tayo sa second half portion of our program, kaibigan, natin sa inyo ng St. Arnold Johnson Foundation, SBD Friends at sa kagandang loob ng Audiophile, Loyola Medical Supply, Clotilde Medical Supply, St. Bernadette Publishing Company at mga SBD Friends. Ang inyong programang kaibigan ay sumasa inyo sa DWAD 1098 AM Radio tuwing linggo 10 to 11 AM. Action Radio 1161 AM, Radio Dagupan tuwing linggo 12 to 1 PM. Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 2nd, 4th and 5th Sunday 3:30 to 4:30 PM, simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Ang Action Radio Dagupan at ang Radio Maria 99.7 FM Tarlac ay matutunghayan ninyo sa pamamagitan ng internet radio. Tuloy natin ang ating pinag-uusapan, Kuya Jinx. Okay, nabitin si attorney. Hindi, kanina eh. So, pag yung babae o lalaki dito na nagpakasal dito, tapos pupunta sa Amerika, Filipino citizen sila, tapos merong nagustuhan na Amerikana doon, Amerikano, na American citizen, hindi sila pwede magpakasal doon. Hindi po kapag kakasal sila. Kasado, married ang status nila sa Philippines. Anywhere they go, married ang status nila. Okay, kahit na, pag naging American citizen siya, Pag naging American citizen yung Filipino, pwede na siyang mag-file ng divorce. Kasi hindi na siya governed by the Philippine law. Governed na siya by US citizen. yung asawa niya dito, Pilipino. Yung asawang Pilipino, pwede niyang ipa-recognize yung foreign divorce decree sa Philippine court para i-allow siya, bigyan siya ng legal capacity to remarry on the basis lang ng divorce ng foreign spouse. Pero hindi dahil sa nagpanalify siya. Hindi pwede yun. On the basis lang ng divorce, bibigyan lang siya ng legal capacity to remarry. Pero hindi natin nire-recognize na pwede niya i-divorce yung wife na hindi. 1,000 pesos yung consultation fee na yun. Ano account ni attorney para yung mga nakinabang eh. Ganun pala yun. Pero yung Philippine law natin, makikita mo lahat ng provisions doon for the protection of the marriage talaga siya. It's very difficult. Mai-preserve yung marriage talagang. Okay, so lilinawan natin. Yung Amerikano na divorce sa Amerika, pagpunta dito, may nagustuhan na Pilipina na dalaga, o binata, whatever, pwede magpakasal dito. Okay. Ngayon, yung American nito, Pilipino, anong mangingibabaw? Yung pagka-Pilipino nung o yung pagka-Amerikano, American citizen nung isa? Hindi po. Yung marriage na yon, meron kasi tayong tinatawag na reciprocity. So, ang marriage kasi, if it's valid abroad, kunyari sa abroad ka nagpakasal, Filipino ka, valid yun dito. Okay. Except dun sa mga incestuous or against public policy or below 18 years old ka, hindi po pwedeng ganun. Okay. Pero all things being equal, like lahat ng requirements na comply mo naman, kahit saan sa lugar sa mundo ka pang ikasal, re-recognize yun dito. Kaya yung ibang Pilipino, sinabing kinasal sila sa Hong Kong. Hindi naman alam sa Pilipinas, papakasal siya ulit dito. Hindi papayagan sa atin yon. Considered kang married. Okay, so, bigamos yun pag inulit mo pangalawa dito. Kasi ganun siya pinoprotect eh. Hindi pa pwedeng yung i-desecrate mo yung sanctity ng marriage na pwede mo lang gawin paulit-ulit. Okay, 1,000 pesos ulit ang consultation fee. yung kayo, okay, ulitin natin yung divorce sa Amerika, pwede magpakasal dito. Valid yun kahit saang kayo yung dito, yung namang kasal dito na Filipino, pagpunta sa Amerika, kasal siya, married siya. Ngayon, pag nagkapag-citizen siya doon, pwede niyang mag-file ng divorce. Kung recognize yung divorce sa country ng citizenship niya. Pagkatapos noon, pwede na siyang magpakasal doon. Opo. Okay. Another 1,000 pesos. Kaya po nagkakaroon ng ganyang distinction. Makikita nyo kasi yung uniqueness ng Philippine family law. Iba talaga siya. That's why nga, mas maganda talagang pinoprotect yung dito eh. No? Kasi compared to a lot of all other foreign countries, yung atin iba talaga eh.
paano Iba yan? yung- Ako, malapit na. Iba yung kanyang, it's really founded on faith, no? Hindi siya, kung makikita niyo yung mga deliberation sa committee kung paano ginawa yung batas, makikita mo kung gaano nilang pinaglalaban, no? Hindi basta-bastang pwede itong ma-dissolve. Hindi ganon. In as much as possible, i-preserve. Kaya nga, sa panig ng simbahan, ngayon po ay, di ba, unang linggo ng Oktubre, no? October 4 tayo ngayon, no? So, by October 20, I think, comes the second part of the Synod on Family sa Rome. No? So, ina-anticipate natin yan. Baka primer na tayo, nagpa-primer tayo dito sa programa natin sa in-interpret. Pero ang panig ng simbahan, abangan natin yan. Ipagdasal natin na makapaglabas ng discerned collective decision ang ating simbahan sa pangunguna ng ating Santo Papa si Pope Francis na maiintindihan yun ng tao. Matatanggap nila kasi discerned nga yun. So ipagdasal natin yun ngayon sa October 20. I think yan ang simula ng second part and they will come up with a document. Yung Synod on Family na yan, yung mga katipunan ng mga obispo, kardinales natin sa Rome. So, about the family, tackling all the issues. Itong divorce na ito, remarriage, dun yan. Kung i-allow na yung sa communion, nandun yun. Pag-uusapan nila yan at magka-come up sila ng document. Kaya ipagdasal natin ito sa mga tagapakinig natin. Yes, Kuya Okay, James. kung ganoon, sa madalit sabi, yung batas ng relihiyon sa Amerika sumusunod doon sa batas ng law ng state. Kasi ang law ng state may divorce eh. Ang simbahan doon, whether Catholic or Christian, sumusunod doon. Okay. Tama, hindi ba? Sa Catholic Church po, wala talagang divorce. Kahit sa Amerika? Universal naman kasi yung canon law. Ang basis lang talaga nila is psychological incapacity, which is ang unique sa Philippine law, nilift natin, kinopya natin yung sa canon law. Hindi ko lang po alam sa foreign jurisdiction kung nag-lift din sila from canon law. Pero sa Philippine law, nag-lift tayo from the canon law. Paano yung divorce sa Amerika? May Catholic Church doon. Tapos pwede naman mag-divorce. Paano ngayon i-stand ng Catholic Church doon? Minority naman. Hindi sila pwede magpakasal sa simbahan. Hindi po, kagaya po dito sa Catholic Church natin, hindi ba, kapag nullified, kunyari nagpakasal ka first marriage mo sa church, nagkaroon ka ng civil nullity or annulment, hindi ka agad-agad makakasal ka sa simbahan, di ba? Hanggat hindi siya na-nullify sa church. So, ganun siya. So, kung meron kang wedding na na-register na sa church, hindi ka, kahit na-nullify mo siya sa civil courts, hindi ka makakasal ulit sa simbahan. Ganun siya ka pinoprotect ng simbahan. Kaya sa Amerika, yung mga nag-divorce, pag ikakasal ulit, hindi sila pwedeng magpakasal sa Catholic Church. Kung nakasal na sila doon ng Kung unang nakasal. time. Ng Catholic Church. Okay. At hindi nila ninalify sa Catholic Church. Kasi universal naman yung Catholic Church. Anywhere you go, ganun yung rules nila. Hindi sila nagbabago. Pero ang nag-prevail sa yung kasal sa yung law of divorce sa Amerika kasi recognized naman yun sa State. state. Oo. Kaya lang pupunta sila sa impyerno, hindi ba? Brother Vince, saka pupunta sila sa impyerno. Tama ba 'yon? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi po tayo mag-uusga. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sa ating mga tagapakinig pa rin, na ipagdasal natin yung nalalapit na synod, yung para second and last part na ito ng synod. Last year, nag-synod on Kaya ang family. daming pinag-aaralan, Oo. So, pagdasal natin ito, ang ating mga obispo, mayroon silang mga consultative dito, mga expert. They have consulted experts both in the scientific academic field, sa theological group, mayroon silang kinukuha, and even medical expert and legal experts. Ang dami nilang mga experts na kinoconsult dito yung ating simbahan. Pero ayon dun sa sabi ni Brother Vince at saka Brother Alex kanina na pag naghiwalay sila hindi rin naman talaga sila kasal sa Diyos kasi naghiwalay sila eh. Kaya pag yun ang pagbabasihan ng Catholic Church dun sa Amerika, makikita nila na pag naghiwalay sila, hindi rin talaga sila kinasal ayon dun sa logic explanation nung pag hindi sila kinasal, pag susundan nila yun, di obvious na dapat
okay lang yung divorce kasi hindi naman sila nakasal kasi naghiwalay sila eh. Sabi ni Jesus Christ, no man can. Okay. In that case, walang divorce do kasi wala namang tinatanggal na valid na marriage na ganap na nangyari na marriage na valid, no? Halimbawa, paano mo i-divorce na hindi naman sila kasal? Di ba? Kaya dito, ang babalikan natin ng Ebanghelyo, no, sabi rito, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya'y nagkasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Bakit? Dahil dito ipinakikita yung unang kasal niya ay hindi pwedeng ma-dissolve. So, ibig sabihin, kung siya'y mag-aasawa, nagkasala siya ng pangangalunya. Ibig sabihin talagang ang ano nito ay talaga yung unang pinakasalan. Okay, so... Kaya iba talaga yung iba talaga yung sinasabi dito. Apparently, ang sinabi dito ni Jesus Christ, wala talagang divorce eh. Wala talaga. Yun ang sinabi niyang kuan. Yung divorce po kasi under yung sa civil understanding is kasi wala siyang grounds yung divorce. Kaya hindi talaga po pwedeng, kunyari, irreconcilable difference. Yung yung isa vegetarian, yung isa gusto ng meat palagi. Hindi na sila magkasundo sa ulam magdi-divorce. Kaya ganun kasi 'di ba, like just because of separation, nagkaroon ng miscommunication, magfa-file na ng bill of divorce. So yung mga ganun yung yung sa gospel, hindi pwede yung ganun. There has to be, even canon law, the Catholic Church naman recognizes na may mga kasal din hindi talaga void talaga from the very beginning, no? Yun yung masasabi siguro natin, talagang hindi yun, wala talaga siyang naganap na kasal simula sa umpisa. Pero kung meron talagang kasal, tapos ayaw mo na lang, yung nag-fall out of love ka na lang, yun yung sinasabi na hindi ganon, kasi sanctity of marriage talaga. Pero walang condition na sinabi si Jesus Christ. Wala siyang condition. Whoever divorces his wife and marries another commits adultery. Walang walang escape, parang walang yung walang exception. Walang exception. There is no way out kasi malinaw yun. Kahit na yung asawa mo hindi marunong magluto, whatever, o masugal, hindi mo pa rin pwede divorce. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Ganun din doon sa babae, silang dalawa. Ganon yung walang kondisyon. Walang way out, walang lusot. Condition, pero kung titingnan natin, yun, i-continue lang natin yan. Kung titingnan natin na yung flimsy reason na bakit inaalaw yun sa batas ni Moises, di ba? Na codified kasi yan eh. May mga Old Testament text kasi na nagsasabi niya na dinivorce lang, nakakuha lang ng bill of divorce yung lalaki kasi yung babae, tumatanda na. Wala nang kuwasa, wala nang gana, talagang very flimsy lang, di ba? Parang tumanda na, pumangit na, gumanon. So, parang napaka-flimsy ng kanyang dahilan na kung yun lang. Tapos, in fact, virginity, di ba? Hindi na virgin. Yun ang law ni Moses. Oo, sa kuwayan, sa law of Moses. At saka pwede mo stonein yung sabi niya pag kaya anyway, very bloody yan kaya nandito tayo sa kaya sabi ni Brother Scotty, si Brother Vince, saka si Brother Alex, sabi nila, if that is the case of a man and the wife, it is better not to marry. Wow, grabe no. So, ganito yan, Kuya Jinx. Sagutin kan kasi baka ma-misinterpret ng ating mga tagapakinig na baka sabihin mo, you are putting us into the yung importance ba na parang pinapahalaga na namin, okay kami, mas mataas ang aming banal na orden if ever pag tumanggap na kami, mas banal na orden kaysa sa marriage. Disciples ito we consider you as disciples. So, disciples. Pero, kasi yun pang ginagamit na minsan na dahilan ng iba na, kasi parang yung pagkakilala nila mas mataas yung ordination sa pagpapare, sa pagiging religious and marriage state. Mas mataas yun sa marriage state. No, they are both states. Wala pong mataas doon. And those both sila state requires commitment.
on any other parties na involved doon sa state na yon, sa estado ng pagpare at pagreliyoso at sa estado ng kasal. Lahat yun may commitment ang at stake doon yung value of commitment among the parties. Kaya nga pag nagbibiro ako noon, naalala ko pag nagbibigay ako ng pre-K na seminar sa mga ikakasal, sabi ko, alam nyo, bakit kasi kayo nag-aaway palagi sa yan? Third party daw, no? Yung mga asawa, hindi nyo ba alam na ang third party naman dyan, wala namang iba. Talagang yan, si Lord lang dapat sana ang third party nyo, ikatlong kasama ninyo. Kasi kayo lang na dalawa yung magkakainintindihan. Sabi ko, hindi kasi alam nyo kasi ng third party, yung babae or lalaki na third party. No, hindi. It's God. That should be the third party of any marriage. Ito yung sabi niya na dito sila nagpopole because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Eunuch, yung mga eunuch daw. Hindi nag-aasawa. Yes, Ate Ini, may sabihin ka? I-share ko lang no sa mga sa statistics ng mga nullity cases no, usually. Makikita mo kasi doon, especially if based on psychological incapacity, under Article 36 of the Family Code, makikita mo talaga doon kung bakit pinapahalagan talaga yung institution of the marriage and the family. Kasi makikita mo, nagro-root talaga yung capacity ng bawat isa sa atin, no? Na umunawa sa lalim at yung pagiging sagrado ng kasal. Nagmumula yun sa pagpapalaki. No? Sa yung kung ano ang kinagisnan mo, kinamulatan mong pamilya. No? Yung nakikita mo sa iyong ama, nakikita mo sa iyong ina. Minsan din sa even sa bokasyon ng pagpapari, makikita mo doon yung gift ng vocation, magmumula siya, mag-uugat sa pamilya. No? Sa buhay pamilya. Buhay pamilya nagsisimula sa husband and wife relationship. Yung lalim ng pag-uunawa at pagsasama ng ama at ina. Kaya doon sa mga kasal na yon na nag-undergo ng mga court proceedings, makikita mo doon na nagro-root talaga yung problema mula pa sa pagkabata nila. Kung ano ang pangunawa nila ng obligasyon ng isang husband at obligasyon ng isang wife, obligasyon ng isang ama or obligasyon ng isang ina sa isa't isa at sa pamilya. So, makikita mo dun, very, very important. Kaya ako, ina-admire ko si Pope kung bakit binibigyan niya parang urgency and importance yung Synod on the Family. Kasi dito tuloy-tuloy na yan ma-affect na yung marriage, ma-affect na yung vocations. Kasi within the family, you'll raise what? You'll raise future priests, you raise future church workers, you raise future husbands and future wives, future parents, na dapat talaga doon pa lang nano-nurture na yung idea na yun na dapat holistic, na dapat loving others, no, serving others, yung dying to yourself. Doon talaga siya nagsisimula. Kaya sa maganda to sa ebanghelyo natin ngayon, doon talaga siya sinisimulan sa relationship ng husband and wife, na sila naman ang nagiging ama at ina at nagiging magulang, lalo na ng raising children, raising family for the future generation. Kasi at stake talaga siya sa ngayon. So, yes, Kuya B? May gusto lang din akong iparating sabihin, ilip ko dito sa amin sa simbahay na napakaganda ng kanyang ibig ipahiwatig. Sabi niya dito, hindi ba't nakatutuwang balikan muli ang alaala kung paano sila unang nag-away at nagkasundo at kung paano nila nalagpasan ang mga ganitong pagsubok sa mga pamilya ito sa married life, no? Bago kunin ng Diyos ang tadyang ng lalaki, pinatulog muna niya ito. Dapat ring hayaan ng mag-asawa na patulugin muna sila ng Diyos. Di ba? Para mapatahimik ang sama ng loob, pagkawalang tiwala at maling akala. So, ang ganda pag babalik-balikan mo, maling akala. Babalik-balikan mo na, di ba? Kasi yung mga petty quarrels, di ba? Yung tapos sasabihin siguro ni si Sister Claire kanina, gusto ko lang sumagot kanina kasi tayo para pinapaiba tayo dito o iba na nga ang ating estado Parehas lang po tayo sa estado. Kung ito naman ay para naman sa lahat,
even married life is for the sake of the kingdom of God to preserve. Kasi kung wala nang mag-aasawa, wala nang magpapatuloy, wala nang tao. What is the perpetuation of the population of the humanity kung wala nang ganon? So, hindi yun yung isa mataas, yung isa, hindi. Pero hindi ko naman yun tinitake as ganun. Pero ayaw lang namin sa mga tagapakinig na misinterpret ninyo. Ang gusto naming ipaliwanag sa inyo, ipaiwatig sa inyo dito is yung commitment really that is present in both states, married and unmarried state. Yung commitment is necessary because when we commit to something else, it's a commitment for life, a commitment to God, not just for ourselves. Yes, Atini. Oo, i-share ko lang minsan sa mga estudyante ko, di kaya sa mga nakakasalimuha ko pag tinatanong ko sila, lalo na yung mga kabataan yan. Totoo yun, no, Brother Vince, na minsan hindi na tayo naniniwala dun sa commitment, no? Yung commitment under the marriage. No? Sa lahat ng mga may gift na tinawag silang pwede silang mag-asawa. Yun nga sinasabi ni Pope Francis, don't be afraid to get married. No? Take courage. Kasi minsan, madali na lang na yung all the benefits of having into in a romantic relationship nandun na. Minus the commitment of the marriage, parang tinanggalan mo na lang yun, no? Pero sabi ni Pope, hindi, don't be afraid, no? Young people, take courage, enter into that marital commitment. Kasi nga, doon talaga nagsisimula. Baka doon, pag nagkaanak kayo, magpapatuloy, di ba? Procreation, family, tapos dyan sa mga anak mo, meron diyang pwedeng magpari, pwedeng magmadre, di ba? Pwedeng maging teacher. Lahat ng mga bokasyon doon nagsisimula. Kaya, ganun siya. Ngayon ko naintindihan na, hindi dapat tayo matakot with all the distractions, no? Especially serving the youth, handling young people in the church. Makikita mo talaga na, no? Pwede na lang, sige, wag na lang, hindi bali na lang ate, bakit naman si ganyan, okay naman, yan, tinan mo sila, yung pag nanonood sila ng TV, naghiwalay din. Di bakit pa, di ba ganon? Oo, ganon. So, hindi kailangan makita, yung hashtag, walang forever. Hindi, merong forever. Yun, sasabi ni Lord, merong forever. Pero yun nga, kailangan talaga siyang mula talaga sa puso at maintindihan natin na, galing talaga ito kay Lord. Galing talaga, si Lord talaga ang nag-uugnay sa dalawang tao para magsama at maging isa sa isang sakramento ng kasal. Sabi nga ng nanay ko, ang pagkakasal ay hindi kanin na niluluwa pag ikaw ay napaso. Niluluwa mo. Pero, Ate Claire, ano ang iyong natutunan dito sa ating gospel ngayong itong binasa natin? Ano ang mensahe na nakuha mo dito? Lalagay talaga sa tahimik, Brother Vince, kung talaga yung babae tatahimik. Huwag madada. May tanong ako sa iyo, Ate Claire. Paano mo nasabi na yung asawa mo na talaga ang dapat mong pinakasalan? Nung throwback. Baka hindi po kayo maniwala kasi di ba I told you before, mahilig akong mag-pray kay Lord. Humihingi ako ng mga symbols, mga signs. Alam niyo po ba, nung magpapaalam na kami, kasi we're ready to get married na, pumunta kami sa sementeryo sa papa ko. Tapos, hindi po kayo maniniwala. When my husband was, hindi pa siya husband, nobyo pa lang. Nung sinasabi niya, Papa, gusto kong pakasalan ako nga daw. Hindi po kayo maniniwala. Yung siguro uulan. Uulan siguro, pero yung sa langit, biglang kumidlat, tapos pa-cruise. So, parang yun, doon namin tingnan mo talaga si Papang nag-guide pa rin sa atin. Parang ganun lang yung namin. And, ang masasabi ko pa pala po, sa sa pagmamahal, dapat talaga i-pray. Kasi pag hindi ka talaga nag-pray, hindi ibibigay. Kasi meron po sa Bible, Brother Vince, ang mabuting kabiyak ay regalo ng Diyos. Ba? Sirach. Book of Sirach. So, dapat talaga, ikaw na may dream ka na gusto mo rin mag-asawa someday, you pray for that because the Lord God will bless you the right man or the right woman for you.
And continue talaga as you say I do from the day that you say I do, dapat yung faithfulness nyo talaga, yung mga promises, in the midst of that andun si God, and it will be a good married life, I guess. So, Kuya Vince, ano ang May- mensahe nitong ating magandang Mensahe balita na- ngayon? May dagdag ko at ito na rin, nandito na rin yung mensahe sa may isa pandagdag ko dun sa sinasabi ni Ate Claire niya, more than praying, preparing, pinaghahandaan yung mga papasok sa kasal. Kami rin, look at us, di ba? When we choose for this, we are into a very katagal-tagal na preparasyon, paghahanda. There are 3 preparations actually present in any in married or unmarried state. Ano itong 3 preparations nito? Una, yung sinasabi, just to wind up everything that we are talking about. Yung una is yung remote preparation sa marriage. Ano itong remote preparation sa marriage na ito? Tama, sa pamilya pa lang, dapat magkaroon na, malaman na nung those who will be entering, would be couple, malaman na ng kabataan natin na kung paano yung pagpapahalaga, yung tungkulin, yung responsibility, paano yung makadiyos na pagpapahalaga sa buhay. Dapat yun ang mahalagang masimulan sa loob ng pamilya. I don't want to sound preachy here, pero yun, unang-unang tinitingnan ng ating simbahan na even the gospel, even the scriptures is really that innate respect for life. That's the remote preparation that is in marriage. Dapat marunong magpahalaga sa buhay, life, respect for life yung kabataan natin. Isa yun sa magandang paghahanda. Part yun ng remote preparation. Pangalawa is the proximate preparation. Yung proximate preparation, hindi ko naman sinasabi dito na papag-aralin nyo yung mga anak nyo sa sa Catholic school para ganun, hindi po. Dapat papag-aralin, turuan yung mga bata na ito as they go into adolescence. Dapat marunong silang magrespeto sa kapwa nila, di ba, no? So yan, itinuturo, part yan ng proximate preparation, and very tangible example nito nga yung mga nasa Catholic school din, yung mga tumutuloy, di ba? Kasi talagang may basic orientation sila, Catholicism. And we do not discount the fact din na ginagawa ng ating Department of Health, di ba? Yung mga responsible parenthood, yung mga binibigay. This is part of the parenting, responsible parenting. These are part in a way of that proximate preparation. And the third is the immediate preparation. Itong immediate preparation na ito is kailangang makita sa mag-aasawa na ito. Kaya nga, di ba, sa simbahan natin, kitang-kita ito, may pre-K na seminar sila. Yun, part yun ng hindi lang basta-basta nagkakaroon ng programa ang simbahan sapagkat gusto nila. No, hindi, mayroon itong pinag-uugatan. May dahilan kung bakit may pre-K na seminar. Ito po yun, part ito ng immediate preparation ng couple. Na maintindihan nila na, papasok nga sila, hindi sila lalagay sa dapat maintindihan nila na hindi lang sila lalagay sa tahimik. So, yun ang tatlong preparation. Remote, proximate, and immediate preparation. Okay, so with that, papaalam na po kami sa inyo hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, si Attorney Ini Abenica, si Sister Claire Tolentino, si Brother Vince Barasina, si Brother Alex Dario, at si Brother James Nicosman, si Brother Scotty. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you. We love you with all our hearts. You sent the word into the world as our Savior. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify your name. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify